when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do. For they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Okay, so salamat po Kuya Lance sa pagbasa po ng ating pong scripture passage. This is the last part ng ating pong pag-aaral on the Lord's Prayer. And meron pa po tayong 2 Sundays to go sa ating pong ongoing na series na Teach Us to Pray. So for today po, ang ating pong topic is Deliver Us from Evil, which is the last part nung pong panalangin ni Jesus na tinuro sa kanyang mga disciples. So last week with verse 12 sa Matthew 6 verse 12, forgive us our debts. Natutunan po natin na si Jesus lang ang may kakayanang bayaran ang buong presyo ng ating pong pagkakasala sa Diyos, di ba? Nangangahulugan, wala tayong karapatang magmayabang sa Diyos. Wala rin tayong karapatang magsabi na hindi ko mapatawad yung sarili ko eh. Diba? Wala tayong pay para sabihin yun. Si Jesus na mismo ang siyang nagbayad ng ating pagkakautang o philema, yung ating pong yung moral and spiritual obligation na kailangan po natin tugunan at panagutan sa ating pong Panginoon. Also, we learned last year na kagad yun. Last week, diba? As we forgive our debtors, so kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, ang natural na response dapat, patawad din tayo sa iba. Pero hindi nangangahulugan nito na sabi kasi ng mga iba is to forgive is to forget. Hindi ibig sabihin na kapag yung pinatawad mo na siya ay yung pagpatawarin mo na ng ganun-ganun na lang. Diba? Napag-aralan po natin na ang forgiveness, kailangan meron siyang kaakibat na hustisya. Hindi hustisya yung sinabi na palusin mo na lang, di ba? Saka aabutan mo ng something, di ba? Hindi forgiveness yun. That's injustice. So, bilang mga pinatawad ng Diyos sa ating pagkakautang, sa Kanya, nararapat lang na patawarin natin yung may mga moral and spiritual obligation sa atin. Diba? Ang pagpapatawad, philemi, diba, needs to let go. Kapag tayo po ay nagpatawad sa mga nagkakasala sa atin, it's actually letting go. Pinapalaya natin not only them but also ourselves, na pinapalaya natin yung sarili natin sa isang burden na binayaran na actually na ating. So for today, ang ating pong question for the day, kung totoong mabuti ang Diyos, bakit niya tayo nililid sa temptation? Diba? Kasi yung prayer, sabi dun sa prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, does this mean na ang Panginoon ay siya yung naglilid sa atin? Siya ba yung, bakit kailangan manalangin na lead us not into temptation? Ibig ba sabihin, ang Panginoon ba yung naglilid sa atin para tayo ay ma-tempt? Okay? Bakit tayo kailangang manalangin na ilayo tayo sa evil sa mundo? Side note lang po, dito sa verse 13, kasi maaaring familiar kayo with other versions of the Lord's Prayer, na pagka sinabing, lead us not into temptation, but deliver us from evil, tapos meron kadugtong, for yours is the kingdom, and the glory, and the honor, forever and ever. Amen. Yung doxology po na yun, hindi po lahat siya nakasulat sa mga original manuscripts. It was added later na po. So hindi siya kasama sa mga original na manuscripts ng pagkakasulat ng Matthew. Kaya sa pag-aaral po natin, hindi natin sinama yung part na yun, yung doxology. So, sa
ating tanong, balikan natin. Okay? So the first is, sinusubok tayo ng Diyos hindi para hayaan tayong malugmok sa kasalanan. Okay? The prayer lead us not into temptation does not mean na kinukonsente tayo ng Panginoon na to lead us into temptation. So para mas maintindihan po natin, tignan natin again yung pong original words na ginamit in the Greek. Aispero. Okay, sabihin natin, aispero. Aispero. Parang ano yun, parang yung masarap. Espresso. Hindi siya gano'n. Aispero means to bring in or to lead into. Para kang naghihila ng kalabaw papasok sa kural. Okay? Or parang si lemon. Si lemon, nilalagay mo sa kulungan. Yun yung aispero. Yun yung image na aispero. Temptation, the word translated as temptation is perasmos. Sabihin natin? Perasmos. Isa pa, perasmos. Okay. Perasmos means temptation, trial, or testing. So, ibig sabihin, yung temptation dito, kasi pagka-temptation dito, ano yung unang bagay na pumapasok sa ating isip kapag sinabi natin temptation? Para sa mga medyo nakakatanda, Neda Papi ba yun? O, si Eva Yuhin. Hindi mo kilala yun. Hindi mo kilala yun? Ano na kasi yung kilala ko si Taylor Swift. Taylor Swift. Galing. Ayan, so, Gen Z siya. Ayan, so, ako kasi si Olivia Rodrigo. Ayan, so, ang unang pumapasok, usually, kapag sinabing temptation, ay, tukso. Diba? Pero yung pagkakakanta kasi ng tukso, layuan mo ako. Pero parang siya pa yung nangaakit. Diba? When we think of temptation, parang siyang inaakit na mahulog sa kasalanan. Yun yung first sense ng perasmos. Okay? Temptation. Okay? The second sense is trial, pagsubok. Ito yung siguro yung pinaka clearest na example ng perasmos in both senses. Yung sinusubok yung iyong pananampalataya, sinusubok yung iyong katatagan. Yung pinakamalinaw na example dito was in Luke chapter 4. Okay? So sa Luke chapter 4, ano yung nangyayari dito? Luke chapter 4 is the temptation of Jesus. Okay? So sinubok si Jesus and sinubok si Jesus sa kanyang hindi sa paniniwala niya sa Diyos, but yung sinubok si Jesus kung hanggang saan siya bibigay bilang isang tao. Na sinabi ni Satan sa kanya na, kasi gutom na gutom siya, di ba? The first temptation was, sige nga kung Diyos ka, gawin mong tinapay itong bato. Oo. So, ang temptation doon is, gutom na gutom si Jesus bilang tao, pwede niya naman gawin na, sige, abracadabra, bread ka na ngayon. Poof! And it became Coco Crunch. Diba? Pwede niya naman gawin yon. Pero, the other side, yung tukso doon, is submitting to the will of Satan. Okay? Sinasabi dito ni Satan, sumunod ka na lang sa akin para hindi ka na mahirapan. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo. Alam mo kung ano ang endgame. Na ikaw ay maghihirap sa cross. Na ikaw ay papatayin ng mga tao na sinasave mo. Tatraidorin ka ng mga yan. Para hindi ka na mahirapan, sumunod ka na lang sa akin. Yun yung sinasabi ni Satan kay Jesus. Right? So, when we put together aispero, diba? To bring in, to lead into, with perasmos, when we say to lead us not into temptation, diba? Panginoon, lead us not into temptation. Actually, ang sinasabi natin dito, Panginoon, kung hindi mo aalisin ang pagsubok na ito, huwag mo pong hayaan na lamunin ako. Tulungan mo akong pagtagumpayan ito sa bisa ng inyong lakas. And does that sound familiar? It does. Kasi, balik tayo doon. It sounds familiar kasi yun din yung prayer ni Jesus at the garden. Sinabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will,
but yours be done. Nung gabi yon na alam ng Panginoon Jesus na papatayin siya, pahihirapan siya, yung burden nung paghihirap na yon, dinadala niya na dumadating sa point na pinagpapawisan siya ng dugo. Ganun kahirap. Doon na dugo yung pawis niya. Hindi ko alam kung naranasan niya na yun, but it's entirely possible. Sa sobrang anguish, sa sobrang paghihirap ng kalooban ng Panginoon, ang lakas ng temptation na, sige, ano na lang, kung ano lang yung gusto ko. Diba? No, actually, the easy option was actually available for Christ. Nung tinagpas ni Peter yung tenga nung servant, sabi niya, sa tingin niyo ba, hindi ko pwedeng sabihin sa tatay ko na iligtas ako, tapos magpapadala siya ng 12 legions of angels. A legion is 6,000 people. So 6 times 12. 6,000 times 12. 72,000. Sa isang ganun lang, biglang magpapadala ang Panginoon ng 72,000 angels para kainin yung mga umaaresto sa Kanya. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, how then should the scriptures be fulfilled? Kasi yun ang nais ng Panginoon, na siya ay maghihirap para maging possible yung ating pong pagkakaligtas. So, ang temptation is actually yung pressure po na kinaharap ng bawat isang Kristiyano. Ang pressure is actually to choose convenience. Yung hindi na tayo mahirapan, but actually to choose what is easy. At yun ang ino-offer actually ni Satan sa bawat isa sa atin, to choose the easy path. Sabi ng Panginoon Jesus, malawak ang daan, wide is the path that leads to destruction, but narrow is the path that leads to life. Malawak kasi parang siyang highway, di ba? Pag yung mga bypass na, nakakatawa yung mga bypass roads dito sa atin na ginagawa, ang lalawak. Pag ikaw ay nakamotor, ang lakas ng temptation na bumomba ng gano'n, gano'n na lang talaga. Pero pag hindi ka nag-iingat, hindi mo makikita, yung pala, hindi pa kumpleto yung construction, bigla na lang may bubulaga sa'yo na uy, puno, ganyan, o kaya poste na hindi pa nag-iingat. Ganon kasi ang distraction na ino-offer sa atin ni Satan. Akala natin madali, pero at the end, merong paghihirap na nag-aantay sa atin. Therefore, ang manalangin tayo to lead us not into temptation is first, pagkilala sa sovereignty ng Diyos. Na inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok sa atin. Not for us to fall into sin, but rather para patatagin yung ating faith. Okay? When temptations come to us, temptation in the sense na merong offer sa iyo para mas madali, imbis na paghirapan mo, yung gawin mo yung tama, usually kasi when you do the right thing, mahirapan ka. Di ba? Ang lakas ng temptation na huwag na lang mag-review para sa exam. Stock knowledge na lang, di ba? Head knowledge na lang yan, di ba? Tapos mananalangin ka, Lord, tulungan niyo po ako sa exam ko bukas, hindi ako nag-review. Ayan. Ay, di ba? So sasabihin ni Lord, hindi ka nag-review? Paano kita tutulungan? Di ba? O minsan nag-rush ang Panginoon, hindi ka nakapag-review, tapos yung may pinakamataas mong score, di ba? Pero, yun nga, exception siya. I would say na exception siya to the rule. So, ang temptation sa atin is yun nga, to follow the easy path. Nung ako po yung nahuli, recently lang, dyan po sa may Bacoor, dun sa intersection ng Molino, Paliparan, ng Daang Hari Extension. Ang lakas ng temptation na abutan na lang yung traffic enforcer. Kasi madidelay kami. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ang pinili ko yung ticket. Pero ito yung kinagulat ko. Pagdating ko dun sa pupuntahan namin, dun sa meeting namin, yung mga kaibigan ko po, at unfortunately, mga pastor po sila. Mga pastor sila, sinabi sa amin, dapat inabutan mo na lang.
Di ba? So parang, pastor ka, ikaw yung nagsasabi ng ganyan, di ba? Hindi ba dapat ang tinuturo natin manindigan tayo, sundan natin yung tamang proseso. So parang, tapos yung isa nag-offer pa, gusto mo ba ng calling card? Pakita mo lang yan kapag hinuhuli ka ng ano. So, di ba? To choose convenience. Satan wants us to choose convenience. Ayaw na mahirapan tayo kasi, yun nga, convenience leads to destruction. So, kumaga parang ang ating pong pagsunod sa Panginoon, to stand for what is right, as actually to make us stronger. To make us stronger. So, para dun sa, teka lang, bago tayo pumunta dun sa ano, para dun sa mga nag-weights, yung mga nag-gym dito. May mga nag-gym pa ba dito? Ikaw nag-gym ka? Ano yung gym mo pag ganun? Kaya pala ang laki. Nakalanan siya. Ganun. Ganun lang yung ano, di ba? Ano ko yung 6 Kasi when we, bakit kailangan mabigat yung weights? Di ba? Kasi para mag-develop ng resistance yung ating katawan. Hindi madali ang pagpapalusog at yung pagpapatatag ng ating katawan. And it's the same process actually with our faith. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Sinabi niya naman yun count the cost of obedience. Na kung nais natin na pumasok sa pagsunod sa Panginoon, maging handa din tayo sa mga ganitong kasi pagsubok. Hindi para malugmok tayo sa kasalanan, hindi para magrebelde tayo sa Panginoon, kundi para patatagin ang ating buhay. So, tandaan natin ang ating struggle is mainly spiritual. Kapag inaaway tayo ng mga tao sa school, inaaway tayo ng mga tao sa village, yung mga kapitbahay natin na wala namang rason pero nagtatapon ng basura sa bakuran natin, di ba? Hindi sila yung kaaway po natin. Our struggle is spiritual. Sabi dito sa Ephesians 6, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ang pinaka-root cause ng lahat ng ating problema sa buhay at sa mundo ito is none other than sin. Kasalanan. Ang lahat ng issue sa ating lipunan, sa ating pamilya, maging sa ating church, ay dahil sa mga tukso na dumadating sa atin, tukso na either labanan natin or magpadala na lang po tayo. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasalanan. And hopefully, dalangin ko po talaga is that we will always choose the right choice. Huwag tayong mag-settle for convenience. Ilang years ago na ba? So, 1999. Anong year ngayon? 2026. So, I think 27 years ago. 1999? Tama? 26 years. 27, oo. So, ganong ano. So, 26 or 27 years ago, wala po, ewan ko kung nasan kayo noon. Nasa ka? Hindi ko alam kung nasan kayo noon, pero merong isa pong lugar sa US na naging laman ng balita sa buong mundo. And that name or that place is called Columbine. Columbine National High School sa Colorado, I think. Little Rock, Colorado. Tapos, doon unang nabalita, dalawang teenagers, kasi sa US, maluwag sa kanilang guns. Madaling bumili ng guns. It's easy for them to fake licenses, kanyan, permits, para maka-obtain ng firearms. So itong dalawang batang ito, teenagers, I think 14 and 15 at the time, bumili sila ng mga semi-automatic weapons, pistols, saka mga granada.
Tapos on April 20, 1999, pumasok sila sa kanilang school and they started shooting people. It's unthinkable kasi yun nga, meron tayong mga ganitong pangyayari sa school natin, di ba? Sa mga school sa atin. It's unthinkable din na yun nga, may mga bata sa school na bigla nilang gagawa ng masama sa kanilang mga kaklase. Pero, more than 20 years ago, meron ng mga ganitong klaseng pangyayari. Pero, kumbaga parang ang ano dito, may mga accounts or may account, kasi ano na eh, medyo nagkalabo-labo yung storya. So may mga certain individuals na kilala sila sa school as Christians. Tapos, bago sila pinatay, tinanong sila, do you believe in God? Tapos sinabi na, yes. Tapos yun, dinala sila pinatay. Kung dadating kaya sa punto sa ating school, na wag naman sana mangyari, pero if that happens, tapos merong acts of violence na nangyari, tapos sinabi sa'yo nung shooter, you believe in God. Diba? Ano kaya sasabihin natin? Ano kaya sasabihin mo? Diba? Do you believe in God? Kasi parang, do you believe in God? Pagka sinabi mong yes, pwede kang patayin. Pagka sinabi mong no, papatayin ka ba niya? Diba? So, papunta na tayo doon sa anong yun. Sa ganung klaseng society, ganung klaseng lipunan, na hindi na magiging acceptable yung ating pong paniniwala sa Panginoon. So, are you willing to stand up and die for your faith? Yung mga batang ito sa Columbine, dalawa sa kanila, nagsabi sila, they said yes. Meron nga isang book na naging bestseller dahil doon. Pero it turns out na hindi pala siya yung nagsabi ng yes, but some other person na hindi siya naging sikat. Itong taong ito na nagsabi ng yes, sa awa ng Diyos, nabuhay siya. But she carries shrapnel and may mga bala siya sa katawan. Pag pumapasok siya sa metal detector, tumutunog dahil may natitira pang bala sa kanya. Pero ang temptation para po sa atin is to choose what is easy. Na parang, ang dali-daling sabihin na magpanggap na lang tayo na alam naman ni Lord yung puso natin na naniniwala tayo sa kanila eh. Tapos sabihin na lang natin na no, I don't believe in God. May napanood pala ako ng isang araw na gano'n eh. Isang sa Japan, nung time na pinagbawal ang Christianity, pag ikaw naging Kristiyano, ay pugot-ulo ka. Tapos itong babaeng ito, nasa palace siya, parang jewel in the palace maganda siya. So sabi nung emperor, sabihin mo kung naniniwala ka kay Jesus o para mabuhay ka. Tapos sabi niya dun sa emperor, are you God? Sabi ni emperor, no, I am not God. Then I don't love you. I believe and love only God. Maganda. Sabi nung mga advisors ng emperor, wag niyo po siyang patayin. Patapon na lang po natin siya sa isla. Baka mabuhay, baka magbago yung isip. Wala. Nagpatuloy pa din po siya sa kanyang pong pagmamahal sa Panginoon. So, sabi sa Ephesians 6:13, Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. To put on the full armor means na i-practice natin yung pananalangin, i-practice natin yung pagbabasa ng Biblia, i-practice natin yung ating pong faith sa Panginoon. Pero paalala din ni Paul na huwag tayong umasa or maging kumpiyansa sa ating sarili, sa ating sariling lakas. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, 12-13, Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Huwag tayong maging kumpiyansa
sa ating mong sariling kakayanan lang. Ay, nagbabasa ako palagi ng Bible, hindi ako bibigay dyan. Pag ako tinutukan ng baril sa ulo, sabi ko, yes, I love the Lord! Maaaring kaya natin sabihin yun. Pero iba po, kapag narinig mo na yung putukan, narinig mo na, nakita mo na yung mga kasama mo na bumabagsak. Diba? When fear comes, it's a whole different story. So, let anyone who thinks that he stands, take heed. Yes. Huwag tayong kumpiyansa sa ating pong sarili, kalakasan. Also, God is faithful. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will provide the way of escape that you may be able to endure it. Isang bagay na dapat nating pag-ingatan sa mundong ito is actually yung paggalit ng maling katuruan. It's very easy for us to fall into the trap na, ay, galing, mukha siyang totoo. May Bible na sinabi. Okay, let's play a game. Para hindi tayo antokin. Let's play. Let's play scripture or cap. Ayan. Kasi yun yung ano ngayon di ba? Cap or no? Oh, that's cap. Diba? Ano ibig sabihin ng pag-cap? It's fake. Di ba? Cap ka naman eh. Yun. So, sabihin nyo, kung yung sasabihin kong statement ay scripture or cap, niloloko ko lang kayo. Okay? For example, ito ba ay scripture or cap? Number 1, believe in yourself and everything will work out. Cap? Cap ba? Cap? Okay, very good. Wala po sa Bible yun. Wala sa Bible yun. Next, cleanliness is next to godliness. Scripture or cap? Cap? Scripture or cap? Cleanliness is next to godliness. Oh, ba't wala na sumasagot? Oh. Porket may godliness, mukha na siyang galing sa scripture, di ba? Nakakalito di ba? Pero it's actually cap. Wala sa Bible yun. Oh, nasa school yun, nakalagay yun, sa may basurahan. Nakalagay, nagpapaalala na kailangan laging malinis ang ating pong school room. Next. Ito, medyo mahirap to. Difficulty level 3. Next. Believe in yourself because God believes in you. Scripture or cap? Scripture or cap? Okay. It's cap. Okay, it's not in scripture. Wala siya sa Bible. Di ba? Dahil may God, parang ang sarap pakinggan eh. Believe in yourself because God believes in you. Walang scripture passage na nagsasabi na God believes in us. Ito. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Scripture or cap? Very good. Okay, saan siya matatagpuan? Sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Kaya importante yung mga memory verses. Para alam natin yun. Kasi ang dali na magsabi ng mga ganitong mga statements. And it's easy for us to think na, ay, may God. Ay, may godliness. Ay, may gano'n. Siguro, galing sa Bible yan. Ito, last one. God will never give you more than you can handle. Scripture or cap? Cap? Scripture or cap? Okay. God will never give you more than you can handle. Sa Corinthians? Okay. Actually, wala siya sa Bible. But, that idea comes from here. Diba? Hindi dito sinasabi na He will not let you be tempted beyond your ability. Hindi ibig sabihin dito na
hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mahirap. Okay? Hindi, dyan ang galing yun eh. It's a misinterpretation of this verse. Ang ano po dito, ang focus dito is God is faithful. God is faithful, He will not let you be tempted beyond your ability. Ang sinasabi po dito is, yung, di ba, remember, Perasmus, temptation has dalawang context. Yung first is, yung temptation na kasalanan, mahulog ka sa kasalanan. And the second na sense is yung pagsubok ng ating pong pananampalataya. Yung first sense yung sinasabi po dito, na He will not let you be tempted beyond your ability. Kasi may mga tao na pag kinonfront sila sa kasalanan, ay hindi po namin napigilan eh. Kasi tumaas na yung damdamin, tapos ayun na, the next thing we know, ginawa na po namin. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon dito, pwede niyo siyang labanan. You can say no to sin. Dahil tayo ay sumusunod na sa Panginoong Jesus, we can say no to sin. Yun yan, naalala ko ngayon yung kwento ng isang pastor na kinorek siya dahil naging involved siya sa isang youth niya na member. Tinake advantage niya, as a youth pastor, nagkaroon siya ng relationship dun sa isang youth na minor de edad. So yung kaibigan namin na pastor, pinagsabihan, or kinonfront itong youth pastor na ito. Ang sabi ng youth pastor, Pastor, kasi hindi ko napigilan, kasi yung patuka lumalapit na. Tatanggi ba ako? Sabi ng pastor na kaibigan namin, bakit? Manok ka ba? Di ba? Yung patuka na daw yung lumalapit sa manok. Bakit manok ka ba? Tayo bilang mga Kristiyano, we can say no to sin. We can say no to temptation na nag-aaya sa atin to fall into sin. So, okay, next. Deliver us from evil. Hindi hayaan ng Diyos na mapahamak ang mga tunay na naniniwala kay Jesus. The Greek word translated as evil is poneros. Sabihin natin, poneros. Poneros. Which means evil, wicked, bad, or malicious. Kasi sa atin, sa ano ngayon, yung word na evil na take na natin for granted. Minsan, nakakakita ko ng mga bata, pinag-uusapan nila na, yun nga, pinrank nila yung kanilang teacher. Man, that's so evil. It's so evil. May mga characters tayo na papanood, Dr. Evil, pero nakakatawa sila. Diba? Ang society natin is finding ways, parang bako. It's finding ways para baguhin yung ating pong mindset that what is good is evil and what is evil is good. Sinabi yan dito sa Isaiah 5:20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Nasa panahon tayo na kino-question ng tama, sinasabing masama ang mabuti. Sinasabi ng mundo, you can be whatever you choose. Sinasabi ng mundo na nagkamali si God, na dalawa lang yung kasarian. Diba? Kahapon may ginanap sa QC, diba? Yung culmination ng sineselebrate ng mundo tuwing June, which is Pride Month. At Pride Month, sinasabi nila, celebrates identity. Pero Pride Month is actually rebellion against God. Pride eh. Nagmamalaki ka sa Panginoon na, Panginoon, nagkamali ka eh. Ito yung tama ako. I'm a woman trapped in a man's body. Diba? I'm a man trapped in a woman's body. Sinasabi natin na nagkakamali ang Panginoon. And that is what the world wants us to embrace. That is what the world wants us to believe. And these are evil times. Dati nababalitaan na natin sa ibang bansa yung mga acts of violence sa schools. Pero ngayon nararanasan natin. And naiintindihan ko po kung kayo yung nag-aalala sa inyong mga anak.
There are times, especially nitong nakaraang linggo, ang hirap matulog. Di ba? Ang hirap matulog kasi kamusta kaya yung anak ko? Kamusta kaya yung mga, kung kayo nag-aalala kayo sa inyong mga anak, ako rin po nag-aalala din po ako sa inyong mga anak. Kamusta kaya yung mga bata sa school? Kamusta kaya yung mga, kamusta kaya sila? These are evil times. Diba? Sabi sa, hindi, mamaya pa pala yan. Pero, evil is the opposite of good. Dapat malinaw po ito sa atin. Evil, ang kasamaan, wala siyang kabutihan na ninanais para sa atin. Evil wants to harm us. Gusto tayong ipahamak, gusto tayong masaktan, gusto tayong ilayo ng kasamaan sa presensya ng Diyos. Pero panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Binasa natin kanina sa call to worship. Psalm 121 verses 7 to 8. Diba? Basahin natin. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. And sometimes, bad things can happen po sa ating pong mga anak. Bad things can happen sa ating pong mga mahal sa buhay. Pero kung sila po ay nasa Panginoon, we can be sure that they are safe in the hands of the Father. Huwag nating, sabi nga ng Panginoon Jesus kaya mo bang dagdagan yung buhok sa ulo mo? Diba? Kaya mo bang paitimin yung puti mong buhok? Well, oo. Kukulayin mo ganyan, pero lalabas at lalabas pa rin ang puti mo. Atin, diba? Pero, the Lord knows kung sino ang sa Kanya. Sabi ng Panginoon Jesus sa John 10, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Kung ikaw naniniwala ka sa Panginoong Jesus, you believe in Christ, at ikaw ay sumusunod sa Kanya, you can be sure, ano man ang mangyari sa iyo, hindi ka mawawala sa kamay ng ating Panginoong Jesus. So, ang paalala po nito para po sa atin, gabayan natin yung ating mga anak. Tayo bilang parents, gabayan natin yung ating mga anak. Turo natin sa kanila ang tungkol kay Jesus. I-share natin sa mga mahal natin sa buhay, i-share natin sa mga kaibigan natin ang tungkol kay Jesus. Kunin natin ang bawat pagkakataon para ipadama sa kanila ang kabutihan ng Diyos. At ipanalangin po natin sila. Kasi, sabi sa 2 Timothy, ang paalala ni Paul, these are evil times. Diba? Sinabi ko kanina. In the last days, there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money. Diba? Nakikita natin yan sa paligid natin. And sa tinanda ko, sa panahon na ako po'y nabubuhay, ngayon ko lang nakikita yung sobrang emphasis sa hindi po masama ang maging aware tayo sa mental health. Okay? Pero what if si Jesus Christ, no sinabi niya sa Panginoon Jesus, habang nananalangin siya dun sa garden, Father God, paano na yung mental health ko? Diba? Susundin ba kita? Paano naman yung mental health ko? Paano kung sinabi ni Jesus na gano'n? Wala tayong lahat. Nakanganga tayong lahat. Diba? Jesus dealt with anxiety to the point na yun nga, dumudugo yung kanyang pawis. Yung pinapawis niya, literal na dugo. Okay? Pero hindi siya nagpa-overcome ng mga bagay na ito. What if yung kasagsagan ng if you've heard of World War II, pinag-aaralan niyo ba sa school? World War II? Hindi pa. Wala pa kayo sa world history. Ay, kayo meron lang. Ayan. What if yung mga lolo natin, imbis na nakipaglaban sila para bawiin yung kalayaan na kinuha ng Nazis, na kinuha ng Imperial Japan, what if imbis na nakipaglaban sila, sinabi nila na, Shucks, Sarge, Captain,
yung anxiety ko umaatake, I can't make laban today. Si Pinky. Pati ganun na lang, di ba? Hindi na sila nakipaglaban, hindi nila ginawa yung kanilang ano. Nung panahon ng World War II, yung mga kalalakihan doon, they were actually lying about their age kasi dapat you must be at least 18 years old to join the army. Yung mga tao, yung mga lalaki noon, 16 years old sila, pero sinasabi nila 18 years old po ako para makasama sila at makipaglaban sila. To be part of a war, to fight for their loved ones, to fight for freedom. Yung panahon natin ngayon, parang, huwag mo kang kantiin, don't go against my freedom. Mental health ko yan. Lahat na lang about sa sarili. Di ba? Lahat na lang tungkol sa sarili. Without self-control, brutal, not loving good. Ang assessment ko po sa mga nangyayari ngayon, kahit na ibaba yung sinasabing age of accountability, kahit pa gawing liable sa fetus pa lang, kasalanan mo, pwede kang makulong. Kahit na ibaba natin ang age of accountability sa age ng mga fetus, kung hindi i-address yung root cause, bakit tayo nagkakaroon ng violence sa ating society? Wala pong mangyayari. Tsaka bakit nanggagalaiti ang mga otoridad natin ay ipakulong yung mga bata, pero yung mga matatanda na nagnanakaw at kumukuha ng milyon-milyon nagpapahirap sa atin, ba't hindi sila nakukulong? Di ba? Nakikita niyo yung balance? Di ba? Kung hindi ma-address yun, yung lust for power, yung sin, di ba? Lovers of money, kung hindi na-address yung mga ganong klaseng lovers of pleasure rather than lovers of God. Di ba? Hindi maayos po ang ating pong society. Having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Diba? Kaya kailangan po natin gabayan yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. It's easy for us to fall for teachings that seem biblical but they're not. So, naaliw po tayo sa isang sikat ko na hindi ko siya babanggitin, pero kilala niyo po siya. Isang sikat po na vlogger sa news ngayon. Natutuwa ako sa kanya actually. Pinapanood ko siya. Babaeng vlogger ito. Tapos, kasi wholesome yung kanyang mga content. Hindi po mababanggit ang pangalan. Pero kilala niyo to. Matututunan niyo bakit anong sinabi nung kalabaw dun sa sinabihan siya nung cow na mabaho daw yung kalabaw. Anong sabi nung kalabaw? Baka ikaw. Kasi sa mga ganitong klaseng influencers, may ganito karaming followers. Pagka nag-boot sila na kunyari, kapag pinoprovide ng Panginoon, it's called God's protection. Kapag hindi binigay ng Panginoon, it's God, mali pala. Pagka binibigay ng Panginoon, it's God's direction. Kapag hindi binigay ng Panginoon, it's God's protection. Saan sa Bible din yun? Diba? Babalik tayo whenever we see these things. Babalik tayo palagi sa Bible. Anong sinasabi ng Bible na po? Wag natin kagad i-adapt. Ay, sinabi ni Kwan yan eh. It must be true. Nag-a-attend sila sa ganitong, tapos nagsabi siya ng Bible verse. It must be true. Balik po tayo dun sa sa kung anong totoo, and that is kung ano po sinasabi po ng Bible. Ang paalala sa atin ni Paul, kunin natin ang bawat opportunity para ituro at ipadama sa ating mga anak at mga mahal sa buhay ang kabutihan ng Panginoon. Sinabi sa Ephesians 5:15-16, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Hindi po ibig sabihin dito na, anak, hindi ka na mag-Bible study na tayo. Hindi ka pwede maglaro ngayon, may Bible study tayo today. Hindi ka pwedeng mag-video dahil may Bible study tayo ngayong oras na ito. Hindi po ibig sabihin na gano'n.
But, yung every opportunity, hayaan natin yung mga bata na maging bata. But even if they are playing, if you're eating together, bago sila matulog, bago sila pumasok sa school, take the opportunity for them na madama ang kabutihan at ang katuwiran ng Panginoon. Sabi din sa Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep praying for all the Lord's people. Panalangin mo natin sila bago sila pumunta sa school, bago sila matulog, habang ginagawa yung assignment nila, at habang sinasabi sila, Ma, may assignment ako, kailangan ko magpasa bukas ng ganito. Di ba? Kailan din sinabi sa inyo yan? 3 weeks ago. Di ba? Tapos sasabihin sa'yo, 9 o'clock ng gabi, sarado na ang iMart, sarado na ang sa kabibili. Kailangan kong kartolina. So, wala kartolina 10 oras ng gabi. Di ba? Pagalitan natin yung mga anak natin, pero ipadaman natin sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon. Diba? Always keep on praying for all the Lord's people. Panalangin natin yung mga anak natin. Idamay na rin po natin ng church. Panalangin po natin ng bawat isa. Especially yung mga hindi natin nakikita today, may mga pinagdadaanan, panalangin po natin sila. Hindi magiging madali ang pagsunod sa Panginoon. Maraming boses ang nagsasalita, gumagamit pa ng Bible verses para isulong ang kanilang mga agenda. Pero hindi naman tinuturo na pahalagahan ang glory ng Panginoon. Sa panahon nito, panghawakan natin ang pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Sabi sa Matthew 24, sagad na yun. Then many will fall away and betray one another and hate one another. Many false prophets will arise and lead many astray. Because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Pero ang pangako ng Panginoon Jesus, but the one who endures to the end will be saved. Kumapit po tayo. Kumapit tayo sa Panginoon hanggang sa dulo. The Lord will reward us. Not physical rewards, but the Lord will reward us with His presence. And we need to pray po for one another. We need to pray for one another. Na hindi ko po magagaransya na makakarating tayo lahat sa dulo ng sama-sama. Pero yun po yung panalangin ko. Nasama-sama tayo makarating sa presensya ng Panginoon. And as we go out into the world this week, tandaan po natin ito. Let's take every opportunity to guide our children, our loved ones, papalapit sa ating po Panginoon. So as we close po, ito pong part na ito, on the Lord's Prayer, di ba? Tandaan natin, sinusubok tayo ng Diyos hindi para malunod tayo sa kasalanan, kundi para patatagin po tayo. And hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ang mga tunay na naniniwala sa Kanya. So yung question natin kanina, kung totoong mabuti ang Diyos, bakit niya tayo nililid sa temptation? Or bakit tayo kailangan manalangin na ilayo tayo sa evil sa mundo? Actually, the question there is not about God's goodness. Medyo flawed yung question na yun. The issue is not about God's goodness, but rather, willing ba tayong magtiwala sa sovereignty ng Panginoon? Ano po ang common kay Joseph? Kuya Joseph yun. Hindi, yung Joseph na nasa Bible. Si Joseph, si Job, tsaka po si Jesus. Ano po ang similarities or pagkakaiba nilang tatlo? Similarity. Ano ang common sa kanilang tatlo? Si Joseph, si Job, tsaka si Jesus. Lahat may J. Maliban sa pangalan nila. Okay, sa buhay nila, anong Tapat sila. Tapat. Tapat? Okay, ano pa? Humble. Humble? Ano pa? Lahat sila nag-suffer. Diba? Lahat sila nag-suffer. Si Joseph, tahimik ang buhay, pinagkanulunong kanyang mga kapatid, binenta. Na-imagine nyo ba yung mayari? Ikaw kunyari, Teye, benta mo yung kapatid mo. Benta mo para sa isang sako ng kamote. Diba? Barter.
Di ba? Pumayag ako. Ikaw gusto mo ba? Pumayag ako. Pumayag ako. Naganda ko. Benta mo si Archie, di ba? Pumayag ko yung tatlong kapatid ko. Benta mo sila lahat, di ba? Na-imagine mo ba yung gano'n? Na yung tatag ng puso para ibenta mo yung kapatid mo. Oo, naiinis tayo minsan sa kapatid natin, pero hindi natin sila basta-basta ibenta, di ba? Pero yun, ginawa nila yung kay Joseph. Ginawa nila kay Joseph, tapos nagpanggap sila na, nagsinungaling sila sa tatay nila na, ano siya, na nilapa, kinain ng wild animal. Pinagkakitaan pa. Pinagkakitaan pa, sabi nung merchant, ano lang, 200 lang yan. Ang ano naman yan? Low maintenance yan, hindi kumakain masyado. So pinagkakitaan ng mga kapatid. Tapos napagbinta nga na rapist, diba? Na frame up siya for a murder, for a crime that he did not commit. Pero nung ginawa ng Panginoon, ginamit yon ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan yung pamilya, buong pamilya ni Joseph. Si Job, diba? Si Job, tahimik na sumusunod sa Panginoon. Pero ginamit ng Panginoon yung kanyang buhay para ipakita si Job ay tapat sa Panginoon kahit na mawala yung lahat. Hindi nakasalalay yung kanyang pagsunod sa Panginoon sa kanyang material things. And then syempre si Jesus. God became man. Na ang inaasahan is dapat respetuhin siya ng mga tao, pero anong ginawa sa kanya? So binastos siya, tinanggal yung kanyang dignity. He was, pinatay siya in the most inhumane way possible. Diba? There is so much evil in this world. All these men experience evil in their lives. Pero tingnan natin, ang sinabi sa Genesis chapter 50. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Yung kwento ko po kanina, tungkol dun sa yung mga high school students, na binaril sila for their faith in God. Ang naging effect noon, actually, was that many people came to know God. Many people came to believe in God at na-inspire sila na kami rin, pag dadating yung time na kami ay tatanungin ng mga tao tungkol sa faith namin, maninindigan kami. Sa nakaraang mga linggo, as we studied the Lord's Prayer, nalaman natin na ang Diyos ay mabuti at nais siya na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Binigay niya sa atin ang ating kaligtasan at tinutugunan ng ating mga pangangailangan, pati na rin ang kalakasan sa mundong napupuno ng kasamaan. So ang sagot sa tanong kanina, actually, totoong mabuti ang Diyos. Pero handa ba tayong sundin siya? Kahit na sa panahong hindi maganda ang nararanasan natin. Handa ba tayo magtiwala sa kanyang kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan sa ating paligid? So let me close po with this. The Lord's Prayer is not a formula prayer. Tandaan po natin yan. Kasi yun nga sa nakagista natin na faith, parang pray 3 Our Father, tsaka 10 Hail Mary, tapos mapapatawad ka. It's not a formula prayer. It's an invitation for us to grow deeper in our trust and relationship with Jesus Christ. Ang sinasabi ng Panginoon dito, tinuturo sa akin, when we say, Our Father, diba, Ama namin, kinikilala natin na ang Diyos ang ating Ama. Na siya ang may kakayanang magligtas sa atin, siya ang may kakayanang mag-protect sa atin mula sa kasamaan ng mundo. So, as we wrap up our study of the Lord's Prayer, hilingin natin, gaya ng mga disciples, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, teach us to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Manalangin po tayo.